Nakita ko silang nagkakasiyahan, nagtatawanan. Ang aming lamesa sa pista, punong-puno ng pagkain, pero walang kahit isang plato para sa akin. Sa harap mismo ng buong pamilya ko, ipinahiya nila ako. Pero ang hindi nila alam, sa oras na yon, habang tinitingnan ko sila ng mailuha sa mata, nagplano na ako ng ganti. Isang gantimpala na ihahatid mismo ng delivery truck mula sa sarili kong 5-star restaurant. At ang ganting iyon, lahat ay makakakin maliban sa kanila. Ang pamilya ko ay kakain ng sarili nilang kahihiyan, habang ang buong baryo ay busog sa pagpapahalaga na nakalimutan nilang ibigay sa akin. Ako si Selene. At para sa marami, ang buhay ko ay perpekto. Ibinigay sa akin ng Diyos ang gandang pinangarap ng marami, pero ang pinaghirapan ko ay ang pangarap na itinanim sa akin ng lola ko. Si Lola Martha. Siya ang sentro ng pamilya, ang ilaw ng bahay, ang nagturo sa akin ng lahat. Sabi niya sa akin, Celine, ang tunay na ganda ay nasa loob at ang totoong yaman ay nasa puso. Siya ang nagturo sa akin na ang pagluluto ay hindi lang tungkol sa pagpapakabusog. Tungkol ito sa pagmamahal, sa pag-aalay. Ang mga kwento niya habang pinapanood niya akong naghihiwa ng mga gulay ay mas masarap pa kaysa sa ulam na niluluto namin. Sa kusina ni Lola ako natuto. Nang nag-aral ako sa ibang bansa, lagi kong bitbit ang mga aral niya. Hindi ako naging tipikal na mag-aaral na nag-aaral lang. Nagtrabaho ako sa mga sikat na hotel at restaurant, naisip ko, ito ang pangarap ni Lola. Gagawin ko itong totoo. Hindi nagtagal, nakilala ako sa industriya. Nang bumalik ako sa Pilipinas, hindi ako nag-aksaya ng oras. Nagbukas ako ng sarili kong restaurant. Tinawag ko itong kusina ni Martha, bilang pag-alala sa kanya. Sa loob ng ilang taon, lumago ang kusina ni Martha. Naging sikat ito at hindi lang sa aming probinsya. Mula sa simpleng nilagang baboy, ginawa naming specialty dish na may twist, hanggang sa sinigang na hipon na may sili at dahon ng bayabas. Hindi nagtagal, nakilala ang kusina ni Martha bilang isang 5-star fine dining restaurant. Pero sa kabila ng lahat ng tagumpay ko, naroon pa rin ang pamilya ko. Ang pamilya na hindi ko maintindihan. Sila ang mga kapatid at pinsan kong mas gusto pa ang lumang bersyon ng pamilya. Mas gusto nila ang isang sikat at tanyag na restaurant kaysa sa simpleng kusina. Mas gusto nila ang yaman kaysa sa kapamilya. Sa tuwing umuuwi ako, sa tuwing dumadalaw ako, ang laging tanong nila ay kung magkano na ang kinikita ko. Kung ano ang status ko sa restaurant. Kung ano ang susunod na investment ko. Hindi ko man lang naramdaman na nag-aalala sila sa akin, sa personal kong buhay. Para akong ATM na may pangalan, hindi isang tao. Ang mga ngiti nila ay parang maihalong inggit, at ang mga congrats nila ay parang pilit lang. Akala ko, yun na ang pinakamasakit na parte ng sitwasyon. Pero may mas masakit pa pala na darating isang insidente na magpapabago sa lahat. Ang lahat ay nagsimula sa pista ng San Miguel. Lahat kami ay excited. Ang mga bata, naglalaro sa kalye. Ang mga matatanda, nagpaplano ng mga laro. Sa tuwing pista, ako ang laging inaatasan na magdala ng pagkain. Sa tuwing magdadala ako, napupuri ako ng lahat, lalo na ng mga lolo at lola. Ngunit nangyari ang kakaiba. Sinabi sa akin ni Tita Elma, ang kapatid ng nanay ko, Celine, huwag ka nang magdala. Sapat na ang dala-dala namin. Nagtaka ako. Kahit kailan, hindi nila ako pinigilan magdala ng pagkain. Nag-aalala pa nga sila na baka kulang ang dalhin ko. Pero ngayon, kakaiba. Sabi ko sa sarili ko, baka naman gusto lang nila na magpahinga ako. Pero sa isip-isip ko, alam ko na hindi. May kakaiba sa mga mata ni Tita Elma. Isang ngiti na hindi ko maintindihan. Isang ngiti na parang may alam siya na hindi ko alam. Kahit na hindi ako magdadala ng pagkain, pumunta pa rin ako. Pero nang dumating ako, napansin ko na parang may kakaiba. Magulo ang bahay namin, maraming tao. Pero walang kumakain. Lahat ay naghihintay. May isang pinsan akong lumapit sa akin, si Ben, ang pinsan ko na walang ibang ginawa kundi magsugal. Siya ay isang masugid na sugarol at palagi siyang may problema sa pera. Sabi niya sa akin, Celine, magandang balita. May bago akong negosyo. Siguradong magiging successful ako sa larangan na to, kukunin kong mag-manage ng isang restaurant sa probinsya. Nagulat ako. Restaurant? Wala siyang alam sa pagluluto.
Pero sabi ko, wow, congrats. Ano ng pangalan ng restaurant? Sabi niya, hindi pa kami sigurado, pero ang sigurado ay ang mga luto ko ay mas masarap kaysa sa mga luto mo. Maganda nga ang pangalan eh. Kusina ni Ben, nag-isip ako. Kusina ni Ben. Halos pareho sa pangalan ng restaurant ko. Pero sabi ko sa sarili ko, baka naman coincidence lang to, hinayaan ko na lang. Pagkatapos noon, pumasok na ako sa loob. Nakita ko ang isang mahabang mesa na puno ng mga pagkain. Punong-puno. Ang bawat putahe ay mukhang masarap. Ang bawat putahe ay may kakaibang amoy. Napansin ko na ang amoy ng adobo ay mas matamis kaysa sa amoy ng adobo ko. Ang amoy ng sinigang ay mas maasim kaysa sa amoy ng sinigang ko. Pero ang hitsura, halos pareho. Parang kinopya. Pero ang amoy, iba. At ang panlasa, iba. Nangingilid ang luha ko pero pinigilan ko. Naghanap ako ng espasyo pero wala. Para akong hangin. Nakita ko ang pamilya ko na nagkakasiyahan, nagtatawanan at kumakain ng hindi man lang ako napapansin. Sa isip-isip ko, bakit? Anong nangyayari? Hindi ko na lang pinansin. Umupo ako sa isang sulok at hinayaan silang magsaya. Kinausap ako ng lolo ko, Celine, bakit hindi ka kumakain? Sabi ko, salamat, lolo, busog na ako. Alam ko na hindi iyon totoo. Hindi ako busog at hindi ko alam kung bakit ako ganito. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Pero nang makita ko ang mga ngiti ng pamilya ko, ang mga ngiti na para bang maihalong inggit, napagtanto ko na may kakaiba. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi nagtagal, pista ng San Miguel na naman. Pero sa pagkakataong ito, nag-abala na ako na bumili ng mga sariwang sangkap. Nagluto ako ng adobo at sinigang. Ang paborito ni Lola. Dala-dala ko ang mga ito sa malalaking Tupperware. Pero nang dumating ako sa bahay, nakita ko na puno na naman ang mesa. Walang espasyo para sa akin. At muli wala akong plato. Parang paulit-ulit na panaginip. Nag-alok ako na ilagay ang mga pagkain ko sa mesa, pero sinabi ni Tita, Celine, puno na ang mesa. Iuwi mo na lang yan. Nag-abala ka pa. Kung alam mo lang, may bago kaming negosyo. Nagbukas kami ng catering business. Yan ang future namin. Nagulat ako. Catering business. Sabi ko, wow, congrats. Anong pangalan ng catering business? Sabi niya, hindi pa namin pwedeng sabihin, pero siguradong magiging sikat kami. Napansin ko na ang bawat galaw, bawat salita, ay parang may nakatagong kahulugan. May pagmamalaki sa kanilang mga mata, at isang ngiti na parang may alam sila na hindi ko alam. Sabi ko sa sarili ko, anong nangyayari? Anong meron? Hindi ko na lang pinansin. Pero nang umuwi ako, tinawagan ako ng aking sekretary. Ma'am, may balita po ako. May nagsabi sa akin na may bagong restaurant na magbubukas sa probinsya. Ang tawag daw ay Kusina ni Ben, kilala niyo po ba to? Nagulat ako. Kusina ni Ben? Biglang bumalik sa isip ko ang sinabi ni Ben tungkol sa pagbubukas ng restaurant. Ang sinabi ni Tita tungkol sa catering business. Ang mga pagkaing nasa mesa, ang mga putahe na niluto nila. Ang mga ito ay halos katulad ng mga putahe na ginagawa ko sa kusina ni Martha. Napuno ako ng galit. Paano? Paano nila to ginagawa? Wala silang karapatan na gawin to, nag-iisip ako kung ano ang dapat kong gawin. Sa isang banda, ayaw ko na maging selfish. Sabi ko sa sarili ko, baka naman nagkakamali lang ako. Baka naman coincidence lang to, pero sa loob ko, alam ko na hindi. Hindi ko na lang pinansin ang nararamdaman ko. Nagpatuloy ako sa trabaho ko. Nag-focus ako sa restaurant. Pero alam ko na may malalim na sugat sa puso ko. Isang araw, may tumawag sa akin. Isang supplier. Ma'am Celine, ikaw ba ang may-ari ng kusina ni Ben? Nagulat ako. Sabi ko, hindi po. Ako po ang may-ari ng kusina ni Martha. Sabi niya, sorry po. Akala ko kayo ang may-ari. Kasi may tumawag sa akin at sinabi niya na kayo ang may-ari. Sinabi niya na kailangan niya ng mga sangkap na pareho sa mga ginagamit niyo. At sinabi rin niya na kailangan niya ng mga sikat na putahe na ginagawa niyo. Doon na ako naniwala. Hindi na ito coincidence. Ito ay isang planadong pagtataksil.
Nagpunta ako sa probinsya, sa lugar kung saan magbubukas ang kusina ni Ben. Nakita ko ang isang simpleng bahay na may sign na kusina ni Ben, authentic Filipino dishes. Nang pumasok ako sa loob, nakita ko ang isang tao na nag-order. Ano ang specialty nyo? Tanong niya. Sabi ng isa sa mga staff, sinigang na hipon po, sir, na may sili at dahon ng bayabas. Nagulat ako. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hinarap ko si Ben. Ano to, Ben? Ano tong ginagawa mo? Sabi niya, Celine, bakit ka nandito? Ito ang bago kong negosyo. Yan ang pangarap ko, di ba? Nanginginig ako. Pangarap. Pangarap mo. Bakit kailangan mong kunin ang pangarap ko? Bakit kailangan mong gayahin ang mga putahe ko? Wala kang karapatan na gawin to, kinukuha mo ang pangalan ko, ang pangalan ng lola ko. Sabi niya, wala kang paki. Bakit, sa iyo ba to? Ang pangarap ko ay magkaroon ng sarili kong negosyo. Kaya lang, mahirap na makahanap ng pwesto. Kaya ginawa ko to. Hindi ko na siya pinansin. Tumakbo ako palabas. Gusto kong sumigaw, gusto kong umiyak. Ang pakiramdam na para kang dinuduraan ng pamilya mo, yun ang naramdaman ko. Tinawagan ko ang mga magulang ko. Sinabi ko ang nangyari. Sabi nila, Celine, hayaan mo na lang. Baka naman gusto lang niyang tumulong sa atin. Pamilya tayo. Saan ka pupunta? Pagkatapos ng insidenteng yun, nag-isip ako. Hindi ko na kayang hayaan to, sabi ko sa sarili ko. Hindi ako papayag na gawin nila sa akin to. Hindi ko sila hahayaan na kunin ang lahat mula sa akin. Nag-research ako at nalaman ko na mayroon palang batas na tinatawag na intellectual property rights. Nalaman ko na ang bawat recipe ko, ang bawat disenyo, ay protektado. Sabi ko sa sarili ko, ito ang sandata ko. Nagpunta ako sa isang abogado. Sabi niya, ma'am, kailangan natin ng ebidensya. Kailangan natin na patunayan na kinukuha nila ang mga recipe nyo. Kailangan natin ng mga larawan, video at iba pa. Sabi ko, sige, gagawin ko. Nagbalik ako sa kusina ni Ben, sinubukan kong mag-order. Sinubukan kong makita ang mga recipe nila. Nalaman ko na ang bawat recipe ay may isang maliit na detalye na iba sa mga recipe ko. Halimbawa, sa sinigang may isang sangkap na hindi ko ginagamit. Sa adobo may isang sangkap na hindi ko ginagamit. Sabi ko sa sarili ko, ano to? Bakit iba? Doon ko napagtanto na hindi nila ginagaya ang recipe ko. Ginagaya nila ang pangalan ko, ang konsepto ko, pero hindi ang recipe. Nalaman ko na ang sinasabi nila sa mga customers ay authentic Filipino dishes, pero ang totoo, ang ginagawa nila ay mga luto na hindi mo makikita kahit saan. Sa madaling salita, pinapaniwala nila ang mga customers na ang kanilang mga luto ay pareho sa mga luto ko. Nang dumating ang pista ng San Miguel, alam ko na ang dapat kong gawin. Nagrent ako ng isang van. Nag-order ako ng mga pagkain mula sa kusina ni Martha. Ang bawat putahe ay nasa malalaking Tupperware. Ang bawat putahe ay may pangalan. Ang sinigang, ang adobo, ang nilaga. Lahat ay galing sa restaurant ko. Pero sa isang banda, nag-order din ako ng mga luto mula sa kusina ni Ben. Nilagay ko yun sa isang maliit na Tupperware. Nang dumating ako sa bahay, nakita ko na nagkakasiyahan na naman sila. Ang buong pamilya ko, ang buong baryo. Nakita ko ang mga ngiti nila, ang mga ngiti na para bang maihalong inggit. Sabi ko sa sarili ko, ito na. Oras na. Lumapit ako sa mesa. Sinabi ko, ma, pa, tita, tito, Ben, may regalo ako sa inyo. Galing sa kusina ni Ben, nagulat sila. Binuksan ko ang Tupperware at nilabas ko ang mga luto ni Ben. Sabi ko, tikman nyo. Ito ang pangarap ni Ben, tinikman nila. Sabi ni Lolo, Jetset, masarap. Pero may kulang. Sabi ko, wala namang kulang, Lolo. Yan ang luto ni Ben. Pagkatapos, lumabas ako sa bahay. Sinigaw ko, mga kapitbahay, may regalo ako sa inyo. Galing sa kusina ni Martha. Nagulat sila. Lumabas ang mga staff ko at dinala nila ang mga pagkain mula sa kusina ni Martha. Ang bawat putahe ay may pangalan, ang bawat putahe ay may sariling menu. Sa gitna ng kalsada, nagtayo kami ng isang malaking mesa. Ang mga kapitbahay ay nag-agawan sa mga pagkain. Ang pamilya ko nakatingin sa akin. Ang mga ngiti nila ay nawala.
Ang mukha ni Ben ay namumutla. Sabi ko, Ma, Pa, yan ang kusina ni Martha. Ang pinangarap ko, ang pinangarap ni Lola. Ang luto na yan, yan ang tunay na luto. Nag-umpisa na silang magreklamo. Ano ka ba naman, Ben? Akala namin, legit yung luto mo. Puro panggagaya lang pala. Nakakahiya ka. Ang mga kapitbahay, nagsimula na rin na magtanong. Ano nang nangyayari? Bakit magkaiba ang luto ni Celine at Ben? Pagkatapos ng gulo, umalis ako sa bahay. Hindi ko na sila inintindi. Pagkalipas ng ilang linggo, nalaman ko na nagsara na ang kusina ni Ben, nalaman ko na ang mga customers ay nagreklamo dahil hindi masarap ang mga luto nila. Nalaman ko na ang pamilya ko ay nag-away-away dahil sa insidente. Naisip ko na ang pamilya ay dapat na nagtutulungan. Ang pamilya ay dapat na nagmamahalan. Pero ang pamilya ko, hindi ko maintindihan. Sila ay nag-iinggitan, nagtataksilan. Ang yaman ay hindi dapat na nagiging dahilan ng pag-aaway. Ang yaman ay dapat na nagiging dahilan ng pagkakaisa. Ang aking restaurant, ang kusina ni Martha, ay lumago pa. Naging masikat pa. Pero ang puso ko ay mailumbay pa rin. Dahil ang pamilya ko, ang pinakamahalaga sa akin, ay hindi ko na maintindihan. Ang pista ng San Miguel, ang araw na iyon ay naging isang aral. Ang pagiging nakakalimutan nila sa akin, ay nagtulak sa akin na maging matatag at matapang. Ang ganti ko, hindi para saktan sila. Ito ay para magturo. Para sabihin na ang tunay na yaman ay nasa puso. Ang pagmamahal, ang respeto. Ang mga ito ay hindi nabibili. Ang pagpapatawad ay hindi madali. Pero ang pagiging matatag, ito ay nagbibigay sa akin ng lakas. Ito ang pinakamahalagang aral na natutunan ko. At ngayon, kahit wala na sila, alam kong may matatag pa rin na pamilya na nasa puso ko. At ito, mas mahalaga pa sa kahit anong yaman.